loob ng 8 araw na filing ng Certificate of Candidacy, 184 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador. 100 na po naman ang party list groups na naghain din ng kandidatura. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Tatakbo sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakulong siya kaugnay sa mga kasong child abuse at human trafficking. Sa Certificate of Candidacy na inihain ng kanyang abogado, nakalagay na partido ang Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For senators, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang COC pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Pero ang WPP, itinangging aprobado nila ang pagtakbo ni Kibuloy sa ilalim ng kanilang partido. Ayon sa Pangulo ng grupo na si Attorney Sani Matula, wala raw sa 3 otorisadong pumirma sa kanilang grupo ang lumagda sa CONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Kibuloy. Ang CONA ay isa sa mga requirement na inihahain sa COMELEC kasabay ng Certificate of Candidacy. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, aprobado ng lehitimong kinatama ng WPP ang paghahain nito ng COC sa ilalim ng partido. Sabi naman ng COMELEC, may panahon para resolbahin ng komisyon ang ganitong issue. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Dati siyang campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Naghain din ng COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versales Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Dumagtoy, Roel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertine Causing, Melchor Lucanias, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles at Willie Ricablanca. Humabol sa pag-file sa pagkasenador sina Melissa Sanchez at Roberto Sembrano. Gayon din si Gabriel Chaclag, Alexander Lage at Injim Bunayog. Nag-withdraw naman ang kanyang COC si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana ayon sa COMELEC. Sasalain pa ng COMELEC ang mga naghain ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Sa Disyembre inaasang ilalabas ang mga pangalang mailalagay sa balota. 53 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Sa kabuuan, 190 party lists ang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Ang bilang na ito, mas malaki kumpara sa mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon noong 2019. Pero mas mababa kumpara sa 270 party lists na naghain para sa huling eleksyon noong 2022. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.